So, yun na nga. Unboxing and reviews of Iron Man Mark 22 from CD Toys. So, hot rod. Tara, buksan na natin na mabilis. Let's go! Yan, ngayon meron tayo rito isang 1/10 scale Iron Man collection Mark 22. So ito yung hot rod. So isa siya sa mga collection na kasama sa house party protocol yan. So i-unbox natin siya ngayon. Yan, so ito ang ating box. So ganun pa rin. Infinity Saga logo, Marvel. CD Toys 1/10 scale Iron Man collection, Marvel Studio logos, Iron Man 3. Yan, embossed pa rin siya. So yung box niya shiny. Tapos andito yung picture ni Iron Man 22. Iron Man Mark 22. Yan, so sa baba. Sa gilid. Ganyan siya. So flap pa rin siya na may magnet. Andito yung barcode ng CD Toys, Shandong Toys. Official stickers ng Disney Marvel. Kabilang side, Marvel Studio Iron Man 3. So, yun lang. Sa likod, 3 dynamic poses. So, ito yung may mga blast effects. Tapos isang standing position. Tapos ito yung mga accessories niya. Front and back photo. Kung mapapansin nyo yung hot rod, ito yung mark na merong design dito. Meron siyang design ng parang Hot Wheels. Yan. So, kaya siya tinawag na hot rod. Dahil meron siyang printed design ng Hot Wheels na flame effect. Yan. So, Infinite Action X. Andito. Chinese characters. Tara, buksan natin. So, ganun pa rin. Flap pa rin siya. Magnet. Ito ang gusto ko sa CD Toys, consistent yung box nila na yung kung gaano katigas. Para parehas siya eh. So 2 layers yung nasa loob. Isang para sa figure and isang para sa accessories. Okay, so ilabas natin yung accessories. Accessories, meron siyang kasamang ito ano lang 2 sets of hands. So usually kasi ang CD Toys meron pa sana rito eh, dalawa eh. Isang left and isang right, dapat 3 sets. So ito sa Mark 22, take note nyo, dalawa lang siya, dalawang set of alternate hands. At parehas siyang may butas. Ayan. Base, yung kanyang hexagonal base, stand, tapos ating mga blast effects niya. Tapos meron siya rito extra maliit. Ayan. So ito yung kinakabit sa ayan. Ito sa arms niya. Ito. Sa left arm. Ayan. So parang isa siyang maliit na missile launcher. Or missile shooter. Parang gano'n. May ikakabit natin. Okay. So balik muna natin sa box. So, ito yung figure natin. So, ito na natin siya. Mabilis lang. Ayan, may protective plastic pa rin siya sa harap. Ito sa tingin ko rito, lalagyan to ng mga accessories. Ayan, no? Or, pwede mo siyang i-plastic pag loose na siya. Ayan. Pag loose na yung, halimbawa, nasira yung box. So, pwede mo siyang ilagay sa loob. Siguro, yun ang tingin ko na gamit niya. So, ito, si Mark 22. Ayan. Matigas-tigas pa siya. Ayan. So, ang itsura ni Mark 22, may resemblance siya actually kay War Machine. So, kahulma niya
exactly kahulman niya si Iron Patriot, kaya lang iba lang yung paint design. So kung manonotice nyo, ayan, nasa may arc reactor niya, may makikita kayong parang silhouette ng star. So kung tandaan nyo, or kung makikita nyo, si Iron Patriot, may star siya sa arc reactor. Ayan. Tapos yung itsura niya, ganun na ganun din, pati yung build. Yung itsura ng armor, ganun na ganun din. Iba lang ang paint design. So I think mako-consider ko to as like a War Machine na line. Nasa line siya ni War Machine. Ayan. Likod. Ayan, wala rin siyang flap. Usually kasi may flap yung mga Iron Man eh. Aba, yung likod. So ito, yung Hot Wheels design niya. Ayan. Yung flaming print. Makikita niya sa mga Hot Wheels na na laruan. May ganyan siyang design. Pero sa kamay, parang wala. Sa drawing meron ba? Wala. Sa hita lang. Okay, so ang design niya sa arms is parang gradient siya from red to black. So ang kulay niya, dominant black, gunmetal black, tapos meron siyang mga silver panel lining, pati yung mukha. Yan, yung faceplate niya is silver, combination ng silver and black. Sa likod, yan, meron siya ritong silver, tapos yung spine, silver din. Yung hips, gradient red to black, konting silver dito, black. Tapos yung loob, silver. Pagdating na sa baba, unti-unti siya nagiging red hanggang sa paa. Pero yung pinakapaa niya, meron siyang black details dito. Gilid. Ayan, meron din pala siya rin itong design. Arms, ganun din. Yan, so articulation tayo, mabilis. Sa head, medyo layuan natin ng konti. Yan. Sa head, so ang movement niya, up and down. Ito 360 ba ito? Parang hindi, kasi tumatama na dito yung... So ganyan lang siya. Ganyan. Pero decent na yan. Sa arms, butterfly joint, extendable armor pad, butterfly joint, rotate, tapos double jointed yung arms, then yung kanyang hand is ball joint. Ayan. Tapos ito ata yung natatanggal. Ito. May tanggalin natin. Ito ata. Ito pala, ito. Ayan, tanggalin natin. Torso, twist, crunch. Wala siya masyadong crunch. Close na close. Wala siyang gap. Extendable. Yes, na-extend. Konting-konti. Ayan. Yung gap niya maliit lang. Ayan. Legs. Taas natin yung kamay. Legs. Pull down. Ito twist. 360 twist. Yung knees. Double jointed. Max siya. Ganyan. And yung paa. Ball joint din. Ayan yung butas niya. So, meron din siyang writing sa paa. Ayan. Nakalagay Marvel 2024. Ayan. Kung mababasa nyo, hindi ata kita. Ayan. May nakalagay dyan. Marvel 2024.
Ayan. Marble 2024 nakalagay. Sa kabila, CD Toys. Ayan, kita pala. Dito. Ayan, Marble 2024. So, ayan. Yung texture niya pala, hindi siya ganun ka shiny. Yung black niya para may pagka flat black. Tapos yung shiny part niya lang is yung red. Yung red part lang ang shiny. And then the rest, yung black, tsaka yung silver, medyo flat yung kulay. Flat yung pagka ano nila, pagka paint. So, flat siya. Yun lang, meron tayong makikita rito hanap tayo ng mga flaws. Kasi hindi to may iwasan talaga sa CD Toys eh. Meron talagang flaws na makikita. Mga paint chip. Ayun. Ito. Ayan. Unfortunately, may paint chip ako dito. Ayan. So, hindi siya talaga may iwasan. Nasa unahan pa naman. Ayan, hindi ko alam kung ngayon lang ito tinamaan nung yung pagkaganon ko. Hindi pala siya inaabot eh. Oh. So, paint chip talaga siya. So, yan. Unfortunately, meron. Hindi siya may iwasan. Pero hindi naman big deal sa akin yan dahil price-wise, mura siya para sa ganitong klaseng figure. Official license, magandang quality. So, you can never complain sa mga ganyang maliliit na flaws. So, yan. Ito yung ating ikabit pa ba natin? Dali, subukan natin ikabit. Hindi pala natin na-cover yung likod. Sandali, yung likod. So, sabagay, simple yung likod eh. Ito, hindi ko alam kung bakit ganito to. Hindi ko alam kung anong drama ng ganitong design. Pero napaka-simple lang. Para lang siyang likod ni Shider. Ayan, simpleng-simple. Wala siyang mga kakaunti lang yung mga details. Ayan, yung silver na spine. Tapos merong konting exhaust dito, parang exhaust. So, ganyan lang yung likod niya. Tapos, naka-tone din yung dito na silver. So, ito, tingin ko. Saan ulit yan? Ito. Sa left arm, malapit sa fist. So, ito, left arm. Tingin ko pa kailangan tanggalin yung kamay. Tama. Tanggalin nyo muna yung kamay, then, yan. Medyo malambot siya, parang rubber. Ayan. So, tutungkabin nyo lang yon. Then, meron siyang small pin. At meron din siyang small na butas. So, ikakabit nyo lang siya. Pag ganyan. That's it. Balik yung kamay. Ayan. That's it. Ayan. So, ito na yan. Ayan. So, yan natin siya naka-display ng ganyan. So, yan lang yung meron siyang Meron din isang mark na merong ganyan, yung accessories sa kamay. Si Midas, dalawang Ang maganda kay Midas, dalawa. Yan o. Yan. Taka mas malaki. Mas nakaangat siya. Yan. Yung kay Hot Rod, yan, maliit lang. Yan. So yan ang ating short reviews of Ironman Mark 22 Hot Rod. Yan. So sa mga gusto pang makakita ng mga reviews ng CD Toys,
Meron tayong YouTube page na Toy Station. Like nyo lang yung page na yon, yung ating channel. So nandun naka-upload yung mga unboxing natin, tapos yung mga few shots ng CD toys, mostly Iron Man. Then Facebook page, huwag nyo kalimutang bisitahin, Toy Station. Meron tayo sa Facebook at Instagram. Ayan, so kung gusto nyo kumuha or umorder, message nyo lang ako. So available tayo sa Bahrain. Ayan, so message lang guys. So para makakuha kayo or maka-avail kayo ng kung gusto rin mag-collect, makakuha kayo ng CD Toys Iron Man Collection. Ayan, so maraming salamat. See you again sa susunod na video. Bye. Peace out.